Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalaman ang mapapasa iyo. Ating tatalakayin ang pagbibigay ng sariling wakas sa teksto at pagsulat ng sariling talambuhay mo. Pagbibigay ng sariling wakas sa teksto at pagsulat ng sariling talambuhay. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang teksto, tekstong pang-impormasyon at talambuhay. Pangalawa, nakasusulat ng sariling talambuhay at liham na humihingi ng pahintulot na magamit ang silid-aklatan. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang teksto. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Lina't sabay nating basahin ang teksto. Nasa huli ang pagsisisi. Si Pedro ay ang tipo ng bata na hindi mahilig lumabas ng silid. Pagkatapos ng kanilang klase ay diretso na siyang umuwi sa kanilang bahay. Isang araw, natanaw niya sa kanilang bintana na may mga batang naglalaro ng bola sa labas ng kanilang bahay. Inggit na inggit siya habang tinatanaw niya ang mga batang nagkakasayahan at nagtatawanan sabay ng pagpapasahan ng bola sa isa't isa. Nais man niyang maglaro, tali siya sa kanyang gawaing pampaaralan dahil sa pangaral ng kanyang magulang na mag-aral muna bago ang maglaro. Isang hapon, hindi natiis ni Pedro ang labis na pagkasabik sa paglalaro. Iniwan niya ang kanyang takdang aralin at lumabas para maglaro sa mga bata sa labas. Sa sobrang tuwa, nakalimutan niyang tapusin ang gawain at umuwing hapong-hapo. Kinabukasan, pumasok na sa paralan si Pedro. Biglang tinawag siya upang sabihin ang mga sagot nito sa kanyang takdang aralin. Ngayong nabasa mo na ang teksto, alam kong kaya mo nang sagutan ang sumusunod na mga tanong. Una, batay sa teksto, si Pedro ay isang patlang na mag-aaral. Pangalawa, bakit hindi magawang makipaglaro ni Pedro sa labas? Pangatlo, ano ang damdaming namayani sa tauhan habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro? Pang-apat, ano ang nais ipahayag ng binasa? At panglima, alin sa palagay ninyo ang nangyari kay Pedro kinabukasan sa loob ng kanilang silid-aralan? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Basahin ang maikling teksto. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Sabay nating basahin ang teksto. Ang blended learning ay isang paraan ng pagtuturo na binubuo ng mga estratihiya upang maipagpatuloy ang iba't ibang kasanayan na mahubog ang mga mag-aral sa panahon na kung saan naharap ang bansa sa pandemya. Gamit ang iba't ibang makabagong teknolohiya at kagamitan tulad ng cellphone, computer, laptop, TV at radyo ay maihatid ang sapat na impormasyon at kaalaman na matutuhan ng kabataan kahit nasa tahanan. Katuwang ang mga magulang na gabayan ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa tahanan ay makakamit ang inaasahan na malinang ang kasanayan ng isang mag-aaral. Ngayon, maaari mo nang sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Una, anong paraan ng pagtuturo ang nabanggit sa teksto? Pangalawa, alin sa mga kagamitang ginagamit sa pag-aral sa panahon ng pandemya? At pangatlo, ano ang masasabi mo sa binasang teksto? Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pagbibigay ng sariling wakas sa teksto at pagsulat ng sariling talambuhay. Halina't sabay nating basahin ang talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realunda ang buong pangalan ni Rizal. Ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861. Pangpito sa 11 anak ni na Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Realunda y Quintos. Ang mga kapatid ni Jose Rizal ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josepa, Trinidad at Soledad. Naging unang guro ni Rizal ang kanyang ina hanggang naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachelor ng Sining at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila at ipinagpatuloy niya sa Universidad Central de Madrid sa Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan upang sanayin ang medisina. Mahusay din siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Isa siyang makata, manunulat at nobilista. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang aklat na kanyang nailimbag na naging inspirasyon nito si Leonor Rivera para sa kanyang tauhan na Maria Clara sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit hindi nagkatuluyan si Rizal at Leonor dahil sa panganib na kinasangkutan sa gobyerno ng Kastila. Nakatuluyan ni Leonor ang inhinyerong si Henry Kipling. Dahil dito ay lubos na nasaktan si Rizal. Dalawang babae na kapwa nagkaroon ng mahalagang bahagi nito sa kanyang buhay. Ang kanyang ina at si Josephine Bracken. Si Doña Teodora Alonso ay isang mapagmahal at mapagkalingang ina na nagpakita ng katangian ng isang huwarang inang Pilipino. Noong Pebrero 18, 1975, nagkita si Rizal at Josephine Bracken na isang babaeng Irelandes mula Hong Kong noong sinamahan niya ang kanyang bulag na ama na si George Topher upang ipasuri ang mga mata nito kay Rizal. Matapos ng mga ilang pagbisita, nakipag-ibigan at ikinasal sila sa pamagitan ng kasalang sibil sa Talisay, Dapitan. Si Rizal ay nakilala na dahil sa dalawa niyang nobela na Noli Me Tangere na nilimbag sa Berlin, Alemanya noong 1886 at El Filibusterismo na inilathala sa Gigante, Belgica noong 1891. Naglalaman ng mga ito ng mga paglalarawan at pagpuna sa mga nagaganap na pangyayari sa lipunang Pilipino sa mga panahong iyon. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na isang samahan na naging daan upang mabuo ang isang katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikan laban sa Espanya na naging saligan ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Siya ang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng sariling pamalaan sa mapayapang paraan kaysa marahas na himagsikan at suportahan lamang ang karahasan bilang huling dulugan.
Naniwala si Rizal na ang tanging katwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas at pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan upang maibalik ang karangalan ng mga mamamayan. Bakit kalayaan kung ang alipin ngayon ay magiging maniningil sa hinaharap, wika ni Rizal? Ang pagsang-ayunan ng mga dalubhasa sa buhay ni Rizal ay ang pagbitay sa kanya na naging hudyat upang magsimula na ang himagsikan. Si Dr. Jose Rizal ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ay kinikilalang pinakamagaling na bayani at tinalaga bilang isa sa pambansang bayani ng Pilipinas. Sa binasa mong talambuhay, paano nagwakas ang buhay ni Rizal? Sa pagbibigay ng wakas, ito ay makikita sa pinakahuling bahagi ng teksto. Mayroong mga teksto na hindi tuwirang sinasabi ang wakas o kung minsan sinasabi natin na bitin ang wakas. Bilang mambabasa, narapat na marunong kang magbigay ng wakas. Ito ay iyong magagawa kung ganap mong naunawaan ang iyong binasa. Ibabatay mo ang ibibigay na wakas sa mga pangyayaring naganap sa tauhan. Ngayon naman ay talakayin natin kung ano ang talambuhay at paano sumulat nito. Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. O biografiya ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Mga uri ng talambuhay na dapat tandaan sa pagsulat nito. Una, uri ng talambuhay ayon sa paksa at may akda. Pangalawa, uri ng talambuhay ayon sa nilalaman. Uri ng talambuhay ayon sa paksa at may akda, talambuhay na pang-iba. Inilalahad nito ang kaganapan sa buhay ng isang tao na isinulat ng ibang tao. Pangalawa, talambuhay na pansarili. Isinulat nito ang buhay ng isang tao na siya mismo ang may akda. At pangatlo, talambuhay pangkayo. Inalahad dito ang taong naging sikat sa bansa, lalawigan, bayan, pamayanan o grupo ng mga tao dahil sa angking galing nito. Uri ng talambuhay ayon sa nilalaman. Talambuhay na karaniwan. Inilalahad nito ang pagsilang hanggang sa pagkamatay ng isang tao, kasama ang detalye ng magulang, mga kapatid, kapanganakan, pag-aaral, karangalang natamo, mga naging tungkulin, mga nagawa at iba pang mahalagang bagay tungkol sa kanya. Pangalawa, talambuhay na di karaniwan o palahad. Binibigyang pansin dito ang mga layunin, adhikain, simulain, paninindigan ng isang tao at kung paano nauugnay ang isang tao sa kanyang tagumpay o kabiguan. Sa pagsulat ng sariling talambuhay, kailangan mailahad ang mahalagang tala at mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Mainam na sumulat muna ng balangkas na kinapapalooban ng sumusunod na impormasyon. Kapanganakan, mga magulang, edukasyon, tagumpay na natamo at iba pa. Isinusulat ito hindi para suriin ang tagumpay o kabiguan, kundi upang kalaunan ay magamit na huwaran ng iba. Pagsusuri ng damdamin na nakapaloob sa kwento o sa napanood. Sa ating pagbabasa o sa panunood, kadalasan ay nakikita natin ang iba't ibang damdamin na nakapaloob at ipinamamalas ng mga tauhan na kung saan tayo ay nagkakaroon ng pagkaunawa sa tinalakay ng istorya. Sa kwento, ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: pagkagulat, pagkagalit, pagkalungkot, pagkainis, pagkatakot, pagkamuhi, pagkadismaya at iba pang damdamin na makikita o mapapanood sa mga tauhan ng kwento. Ito rin ay mga damdamin o reaksyon na tunay na nararamdaman ng tao depende sa kanyang naranasan sa buhay. Pagsulat ng liham. Mayroon tayong iba't ibang uri ng liham. Maaring liham pakikipagkaibigan o liham pangangalakal. Ang dalawang ito ay magkaiba depende sa nilalaman at sa format at sa pagkakasulat.
Dahil ang ating aralin ay tumatalakay sa paghingi ng pahintulot sa paggamit ng silid-aklatan, ang nilalaman ng sulat ay nararapat na hindi paligoy-ligoy, hindi gaanong mahaba at simple lamang ang pagkasulat. Subalit dapat nating tandaan na ito ay ginagamitan ng nararapat na bantas at karampatang bahagi. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, subukan mong sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong base sa talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Una, anong damdamin ang nabanggit sa teksto noong hindi nagkatuluyan sina Jose Rizal at Leonor Rivera? Pangalawa, kinasal sina Dr. Jose Rizal at Josephine Bracken sa pamagitan ng kasalang sibil sa Talisay, Dapitan. Alin sa mga damdaming ipinahihiwatig sa dalawa? Pangatlo, anong uri ng damdaming umiiral sa ating pambansang bayani nang itinatag niya ang samahang La Liga Filipina? Pang-apat, napagsang-ayunan ng mga dalubhasa ang pagbitay kay Dr. Jose Rizal bilang isang tagapagtaguyod ng samahang La Liga Filipina. Si Jose Rizal ay... At panglima, batay sa iyong binasa, ano ang naging wakas sa talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal? Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang pagbibigay ng wakas sa binasang teksto ay madaling maisasagawa kung naunawaan ng ganap ang kwento. Kaya't nararapat na basahin at unawaing mabuti ang binabasa. Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. O biografiya ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.